Brother Noel, dito na po tayo sa ating talakayan. Tuloy po tayo sa ating talakayan. Ating iniwanan kanina, Brother Noel, hanggang versikulo 12 lang tayo. Okay. At ating natutunan yung tatak ng Diyos. Doon tayo naputol. At tatak ng hayop. So Okay. nagiging malinaw na sa atin na ang tatak ng Diyos yung Sabat. Okay. At yung tatak ng hayop ay ang linggo. So dito po, Brother John, sa nakaraang mga talata ito, lalo sa 14:7 hanggang 9, ito po ay contrast lamang ito ng pananambahan, ng tunay na pananambahan mula doon sa pananambahan sa hayop. At ang pagtatak ng Diyos at ang pagtatak ng hayop. Ano yung kanyang tatak? Ano yung tatak ng hayop? So napakaliwanag itong mga kaibigan na nais namin na maunawaan nyo ito. Hindi po namin ito tinatalakay para masaktan kayo. Gusto lang namin na maunawaan nyo ano ba ang issue sa huling araw, Brother John. Hindi kung ano ang relihiyon na pinanghawakan nyo, kundi sino ang Diyos na sinasamba nyo. Yun ba yung naglalang o yung kanyang nilalang? Kasi si Satan as a dragon, siya ay nilalang lamang, ngunit ay ibinigay. Gumamit siya ng mga kapangyarihan upang mapurso o mapalaganap ang kanyang minimithi na pagsasakop ng buong sanlibutan. Para siya sambahin, no? Para sa sambahin. Dito tayo, ang ating talakayan, mga kaibigan, mula versikulo 13 hanggang 18, at dito na natin mamaya ating itatalakay yung tatak, naunawaan na natin yung tatak ng hayop. Mamaya ating bibilangin yung number na 666. Pero ating babasahin, dito tayo sa versikulo 13. Babasahin ko ito, Brother Noel. Okay. At siya'y gumagawa ng dakilang tanda na anupat makapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Sino itong siya? Dito, Brother Noel, ang tinutukoy. Ito yung ikalawang hayop na lumabas dito sa lupa. Sa lupa. Na ating napag-aralan na ito yung United States of America. At ito yung sinisimboluhan sa relihiyon ngayon, yung false prophet, na ginagawa nila ang kapahamalaan ng unang hayop. Okay. At dito yung, Brother Noel, makikilala mo ang relihiyon na ito. Siya po'y gumagawa ng dakilang tanda. Okay. Na kahit apoy, pabababain niya galing sa langit. Okay. At sa paniniwala ko, Brother Noel, walang relihiyon ngayon na mayroong mga milagro na kahit yung makikita mo yung mayroong visible sign sila, Brother Noel, meron. na bumaba yung natatanggap nila yung Holy Spirit na mapapanood mo sa television na kahit ganunin lang ang mga tao sa television, matutumba. Pero ako'y nagtaka, Brother Noel, sila'y nagpapagaling ng mga sakit. Bakit ang mga tao natumba habang si Jesus nagpapagaling ay lumakad? Tumatayo. Tumatayo, lumakad. Pero ang mga tanda na kanilang ginagawa, mga milagro, pag hihipuin nila, natutumba. Samantala, pag ang mga taong may sakit na hipuin ni Jesus, sila po'y tumatayo. Okay. So ito nakikita na naman natin yung visible contrast, Brother Noel. Na ang gawa ng Diyos, pag gumagawa sila ng milagro, tumatayo. Pero sila naman nababagsak. Kaya nga ito yon, ito din, kahit apoy na galing sa langit, pababain nila na makikita ng mga tao. Siguro, Brother John, hindi ko maisip kung gaano ko ito milagroso itong ginagawa na ito na pagpababa sa apoy. Ngunit atin alalahanin, mga kaibigan sa muli, yung isang pagkakataon na si Moses ay pumunta sa Ehipto. Si Moses ay naggumawa ng ahas out of his tungkod. Nilagay niyang tungkod, naging ahas. Sabi ng mga magician ni Pharaoh, sabi niya, kaya namin gawin yan. Pagbagsak ng kanilang tungkod, naging ahas din naman. So ito, mga kaibigan, itong pagpababa ng apoy ay hindi ito maliit po, hindi ito kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito ay isang counterfeit naman ito. Para lamang ma-deceive ang mga tao na ang pangalan ay hindi nakatala sa aklat ng buhay. Dito tayo sa 14, pagtitingnan, ano ba itong yung mga milagro dito, kasi pagbabasahin natin ito, lalabas tayo ng mga ibang kapitulo. Pagbabasahin natin yung kapitulo 16, 12 hanggang 14. Ano ba itong, kasi maraming mga relihiyon, Brother Noel, na naniniwala ang mga tao na ito ay tamang relihiyon kasi gumagawa ng milagro, napapagaling yung mga may sakit. Pero pag ating titingnan itong bersikulo, ito yung pagbulay-bulayan ninyo, ating babasahin, mababasa natin ito sa kapitulo ng Apokalipsis
16, mga versikulo 12 hanggang 14. Aking babasahin. And the 6 angels poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, and that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. So tatlo dito, Brother Noel, no? Anang binuhos kasi itong ika-anim na mangkok sa chapter 16 kasi mayroong 7 mangkok itong binubuhos. Nang binubuhos ito, naiga yung river ng Euphrates para dadaanan ito ng mga hari sa lupa. Okay. Nahanda ito. Pero itong mga itong nakikita din niya sa versikulo 13, itong tatlong mga unclean spirits na katulad ng palaka. Okay. Itong espiritong ito, lumalabas ito, Brother Noel, sa Trinity ng demonyo. Okay. Yung galing sa bibig ng dragon, galing sa bibig ng hayop, at sa bulaang propeta. Tatlo sila. Oh, tatlo. Napapansin. Babasahin mo, Brother Noel, sa 14. Sabi niya, For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, inipon niya sila. Inipon. Mapapansin, pero gusto kong ididiin dito, Brother Noel, yung salita na may kulay. For they are the spirits of devils working miracles. So, napapansin ninyo, pagbabasahin natin yung binabasa kanina, siya po'y gumagawa ng dakilang tanda, kababalaghan. No? Sign and wonders, yung mga milagro na ginagawa nila. Kaya nga, itong hayop na ito, saan sila nanggagaling, Brother Noel? Doon sa bibig ng dragon, sa bibig ng hayop, at ng bulaang propeta. So ito, mapapansin ninyo na itong milagro nitong ginagawa, hindi ibig sabihin na mayroong simbahan na gumagawa ng milagro, maniniwala na kayo. Pero Brother John, hindi naman natin inaalis na ang Panginoon kaya niya rin gumagawa ng miracles. Dito nga lang dapat maging mapanuri tayo kung ano bang klaseng miracles o milagro ang nangyayari. Ito ba ay talagang galing sa Panginoon o baka natumba lamang, Brother John? Dapat natin tiyakin, mga kaibigan. Kaya nga mag-iingat kayo na titingnan ano bang paraan, anong milagro nang gagaling sa Diyos. Ito yung tanda. At ang galing naman ng diablo, makikita natin kakaiba. Okay. Mayroon yung mga visible sign na ating makikita. No? Kasi pag titingnan natin, ito pang sulat ni Apostol Pablo, Brother Noel, mayroon tayong mga ilang talata na aking ika-consider yung mga gumagawa ng milagro. Okay. No, sabi niya dito sa 2 Tesalonica 2:9, pag mayroong mga milagro pala, even him whose coming is after the working of Satan with all power, sign, and lying wonders. Mayroon daw kapangyarihan. No, pag i-atras niyo, makikilala ninyo 'yan. Ang kanyang gawa after working of Satan. Mayroong kapangyarihan, mayroong mga tanda at mga kasinungalihan. May mga himala. Okay. No, ito yung at hindi lang 'yan, Brother Noel, pag ating babasahin itong Mateo. Okay, sabi niya. Mateo 7:21 hanggang 23, 21 muna, no? Okay. Sabi niya, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So yun lamang gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama, Brother John. Makapasok dun sa pagtagalogin natin, Brother Noel, hindi ang lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, okay, ay papasok sa kaharian ng langit. Okay. Kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan. Titingnan natin, Brother Noel, hindi pala lahat ng relihiyon makapasok sa langit. Hindi. Kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama. Pagbabasahin natin sa 22, marami sa kanila sa araw na yon
magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Ay, mga Kristiyano, Brother John. Mga Kristiyano, naghuhula ng hula. Kristiyano, yun nanghuhula, mga religious group ito. Oo. Hindi ba kami nagpapalayas ng demonyo dahil sa iyong pangalan? Oy. Nagpapalayas pa siya ng demonyo, Brother Noel. Oo. Hindi ba kami sa pangalan mo, gumagawa kami ng kababalaghan, mga gawa? Ayan. Yung mga milagro? Oo. Kasi itong mga grupo ito ng reliyon, gumagawa din sila ng maraming Milagro. milagro. Mm. Pero ang sinasabi niya sa 21, hindi ang lahat. Okay. Na Sabi niya. tumatawag sa akin, Panginoon, papasok sa langit. Amen. No? Titingnan natin tiningnan natin ng kulay dilaw, Brother Noel. Oo. Yung, ang makapasok lang, but he that doeth the will of my Father. Father, Oo. sila lang yung makapasok doon sa Kaya. langit. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Yan. Yan ang Ano ba yun? ganda na Brother John na i-define natin, no? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang sabi niya sa awit 40 talatang 8, sabi niya, I delight to do thy will. Oh my God. Yeah. Thy law is within my heart. So ang kanya palang will, Brother John, ay yung kanyang kautusan. Na nasa ating mga puso. Oo. Yan. Pag susundin mo ang kautusan ng Diyos, kasama din yung Sabat. Amen. No? Mapapansin ninyo. At babalik tayo doon sa talata. No, pagbabasahin natin doon sa 23, no, kasi marami kasing tanong nila doon sa 22, Brother Noel. Sabi niya, marami sa kanila nagsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? Hindi ba kami nagpalayas ng demonyo, nakagawa ng kababalaghan, mga milagro, mga madakilang gawa? Pero ito yung sagot ng Panginoon sa 23. Okay. And then will I profess unto them. Sasabihin ko sa kanila sa araw na yon, I never Know you. Depart from me, ye that work Iniquity. Nang tiningnan ko itong sabi niya, magsilayo kayo sa akin, kayong mga hindi ko kayo nakikilala. Kayong gumagawa ng mga katalampasanan. Yung iniquity. Ano ba itong iniquity? Mga gawa ng katalampasanan. Brother John? Katalampasanan. Mahirap sa Tagalog. Oo, kasi Pero tayo- ating tiningnan ko ito sa original, sa na dictionary sa Griego. Ano sabi niya? Ang iniquity ay, pagbabasahin natin sa Griego ay anomia. Ito yung sabi niya dito, pag ating illegality, that is violation of the law. So, pag sabi niya, nang pinalayas niya, Brother Noel, sabi niya dito nang pinalayas niya itong mga tao, sabi niya, magsilayo kayo. No? Sabi niya, depart from me. Kayong gumagawa ng tampalasan, no? Hindi ko kayo kilala. Pinapalayo sila. Ang ibig sabihin pala doon, yung work iniquity, yun palang, sa definition pala, Violation. yun yung nag-violate pala sa kautusan. kanyang kautusan. Okay. Saan yun ang gagaling? Sa original, Brother Noel, na Biblia. Okay. Kasi ang ating Biblia, ang Old Testament, sa sulat na Hebro, at sa New Testament, sa Griego. Sa Griego. Nang tiningnan natin sa original na sulat, yung pinalayas ng Panginoon na hindi niya nakilala, yung nag-violate pala sa kanyang kautusan. So, nababasa na rin natin na ang kautusan, ito yung kalooban ng Diyos. Sila lang ang papasukin sa langit. Sa kaya nga, mayroong version, ito yung Modern King James Version sa Matthew 7:23, and then I will say to them, I never knew you, depart from me, those working lawlessness. Walang kautusan sa kanila. Yung mga gumagawa na walang kautusan, at marami sa kanila, hindi lang ito yung nasa kasulat sa Biblia, Brother Noel. Marami na sa ating mga Protestant ngayon na wala ng kautusan. No? Alam niyo, mayroon akong nabasang libro, sabi ni yung aklat na aking nababasa, Brother Noel, ang malaking kasalanan daw ng Israelita noon ay ang kanilang pagtakwil kay Jesus Christ. No? The greatest sin of Israel is by their great neglect to Jesus Christ as Lord. Hindi nila kinikilala si Jesus Christ na Panginoon. Okay. Ito yung kasalanan ng Israel. Pero mayroong ang author na yon, sabi niya, pero ang pinakamalaking kasalanan ng ginawa ng Christendom sa ating kapanahunan ay ang kanilang pagtakwil sa kautusan. Amen. Kasi nga, hindi mo yun pwede ipaghiwalay si Kristo at ang kanyang kautusan. Kasi Kasi nga, sabi nga, sa New Testament, mayroon pa ring utos, mayroon pa ring sabat.